Ano naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Ang mga isyong ito ay muling nagpapaigting sa tensyon sa politika ng bansa at ang ating mga balita ngayon ay tungkol sa pagtangay ni President Kuting ng Norte Jr. sa isang pondo na nahuli ka. Pati na rin ang matinding salita na mapahayag sa Senado kung saan nagkaroon ng matinding banggaan sina Senator Amy Marcos at Senator Joel Villanueva, pati na rin si Senator Sherwin Gatchalian. Isang controversial na insidente ang naganap sa Senado kamakailan nang makita sa isang video ang Pangulo ng Pilipinas si President Kuting ng Norte Jr. na hindi inaasahang kinokolekta ang isang pondo mula sa isang hindi pa natutukoy na transaksyon. Ayon sa ilang mga eksperto, ito raw ay isang uri ng iligal na pondo na binabalak iligaw o iwasan ang tamang proseso ng pamamahagi. Ang insidente ay agad nag-viral sa social media at nagdulot ng matinding batikos mula sa mga kritiko ng administrasyon. Samantala, ang mga senadores na sina Amy Marcos at Marcoleta ay nahulog sa isang mainit na diskusyon sa kabila ng mga isyong ito. Habang pinapalakas ang kanilang posisyon na walang maling nangyari, si Senator Joel Villanueva at Gatchalian ay nagpahayag ng kanilang saloobin at nagtanong sa mga hakbang ng administrasyon ukol sa transparency ng pondo. Ayon kay Villanueva, wala tayong karapatan magtakip ng mga hindi tamang transaksyon at kami ay magpapatuloy sa pagsusuri ng mga pondo ng gobyerno. Dahil dito, lumabas ang mga matinding opinyon mula sa mga leader ng Senado kung saan si Senator Gatchalian ay nagpahayag ng hindi pagkakasundo sa mga hakbang na isinasagawa ng administrasyon na nagbigay diin na dapat magsagawa ng masusing investigasyon. Hindi pwedeng basta-basta na lang tayong magtakip ng mga hindi tamang transaksyon, ani ni Gatchalian. Kasabay nito, pinunto ni Senator Amy Marcos na walang sapat na ebidensya upang patunayan ng mga aligasyon. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon sa insidente at ang mga mambabatas ay naghahanda ng mga hakbang upang tiyakin ang tamang paggamit ng mga pondo ng bayan. Ang mga susunod na linggo ay tiyak na magdadala pa ng higit parang mga detalye ukol sa usaping ito. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Infrastructure projects, mabigat yun. Yun talaga. Ako kinukonsider ko, blanco pa rin yun. Ganun. Bagamat may mga nakasulat po sa pahina. Wala nga, various infrastructure projects. Para saan yun? So anong natuklasan mo? Kinumpara mo ba? Magkapareho ba ngayon na may blanco doon? Sa 13 pahina na yun na tinutukoy ni Congressman Ungab at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ni Congressman Ungab, at doon sa dokumento nga na nakita natin na BICAM report mula sa Senado na andun yung mga blankong mga items o walang mga sulat. Yung bersyon na ipinakita nitong si Congressman Isidro Ungab at yung BICAM report na nasa Senado, kinumpara, at yung mga blanco nagsilitawan. Ang tanong, Senator Joel, isa ka ba dun sa mga pumirma? Kaya dumidepensa. Pambihira naman itong si Senator Joel Villanueva at itong si Senator Win Gatchalian. Magtakin nyo yun. Sinabi na nga ng colleague nila dyan sa Senado na ang dahilan daw sa hindi pagpirma nitong si Senator Amy Marcos, kesyo kulang-kulang daw yung BICAM report. Ngayon, sinasabi ho ng mga kasama niya na kesyo parang wala naman daw atang kulang. Mamaya pag-usapan natin yan. At pasadahan din natin ng mga milisan itong naging talakayan nitong si Kong Dante, nitong si Sergeant, dyan sa saganang mamamayan. Pero bago ho yan mga kababayan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga mahal sa ating community. Alam nyo na ang gagawin. Yung join button, nandiyan lang sa baba. Eto na rekta ho tayo. Wala ho tayong maraming pag-uusapan dito sa video na to. Rekta ho tayo dito sa mga dumipensa doon sa BICAM. Problema kasi, sir, pumirma ata kayo, di ba? Pumirma kayo, di ba? Hindi nyo nakita. Habang pumipirma kayo, nakapikit kayo, ganito. Yun ang problema ho, mga kababayan. Pagka nakapirma ka na, kailangan mo na depensahan. Hindi mo na pwedeng sabihin na titignan ko yung mga sinasabi ni dati Pangulong Rodrigo Duterte at nitong si Congressman si Isidro Ungab at yung mga dokumentong ilinabas nila sa social media. Di ba mayroong dokumento at nakapirma ho kayo doon, Senator Joel Villanueva. Panoorin ho natin ito, mga kababayan. Ito ho. Magandang gabi, Asher. Ano ba ang reaksyon ng mga senador kaugnay sa umano'y mga blanco sa BICAM report para sa 2025 budget?
Magandang gabi naman, June. Hindi at kung may blanco ay hindi mababalanse. Ito ang binigyan diin ni Senador Sherwin Gatchalian kaugnay ng umano'y mga blank items sa Bicameral Conference Committee report para sa 2025 General Appropriations Act. Ayon kay Senador Gatchalian, hindi maaaring may blanco sa BICAM report dahil kung hindi ay hindi rin magbabalanse ang budget. Naniniwala rin ang mababatas na hindi pipirma ang chairman sa BICAM kung may blanco dito. Isa si Gatchalian sa miyembro ng BICAM at pumirma sa BICAM. Oo. Yun naman ho pala, isa ho siya sa miyembro ng BICAM at isa ho siya doon sa pumirma na BICAM report. Oh, at least alam na ho natin kung bakit dinidepensa kanya. Alam naman din niya depensa kanya, di ba? Isa ho siya sa mga pumirma diyan sa falsifikadong BICAM report na yan. Ang problema ho kasi dito, kahit ano pang mga paliwanag niya, meron mong ebidensya na ilinatag itong si Congressman Isidro Unab at itong si Win Gatchalian, nakapirma ho kayo doon. Paano niyo ho sasabihin na walang blanco at hindi magtatali kung merong blanco diyan sa BICAM report na yan. Meron nga blanco eh. Di ba? Kitang-kita ho mga kababayan. Kung kayo pala, kasuhan nyo yung si Kong Isidro Ungab. Ha? Kasuhan nyo yung si Senator Amy Marcos. Di ba? Isa din ho yan si Senator Amy. Ano ba sabi ni Sen Amy? Kaya di ako pumirma dahil kulang-kulang at merong blanco yung BICAM report. Hindi naman ho ganun letra por letra yung pagkasabi na ganun sinabi ni Senator Amy. Pero yung yung mga statement niya, ganun ho ang gustong ipahatid sa ating mga kababayan. Tapos sasabihin nyo na hindi kulang-kulang. Sa bagay, kasabot kayo dyan kasi pumirma kayo eh. Ang report, ngunit paliwanag nito, depende sa pumipirma kung gusto nitong lagdaan ang bawat pahina ng naturang dokumento. So ako, ang binibigay sa akin ng front page, yung detalye, tapos yung special provisions, makapal kasing special provisions. So may staff rin ako na nag-review lahat. Sinabi rin ng senador na nire-review o nire-repaso ng isa nilang team ang mga papeles na pinipirmahan niya. Sa akin, Pagka ganun, Brad, ibig sabihin, nalusutan kayo. Klase yun talaga itong mga senador. Itong mga senador na to. Yan o mga politiko na meron tayo sa Pilipinas. Tapos umaasa kayo na aasenso Pilipinas. Meron tayong mga politiko kagaya nitong si Gatchalian. Good luck na lang ho. Hindi naman ho sa inaano ko, kumbaga, sinisira ko yung yung pag-asa nyo. Kumbaga, meron pa naman ho tayong pag-asa. Nandiyan pa naman si BP Sara, no? Kasi marami naman mga politiko dyan eh, kaso hindi ho natin nakikita yung maghahatid sila ng tunay na serbisyo sa ating mga kababayan. Karamihan ng mga politiko na yan eh, plano lang ho talaga yan, mangurakot o yung tipong makapagnakaw sa pamahalaan. Eh, maliban na lang ho sa mga senatorial candidate natin na nandyan sa Genwi, si Senator Patel. Hindi ho magnanakaw yan mga kababayan. and my team, wala kami nakita plan. Kasi dapat balanse kung tinitignan namin parang. So, I have a whole team na tinitignan yung budget bago. Lalo naman ho, itong si Pastor Apollo Kibuloy, hindi ho magnanakaw yan. No? Hindi magnanakaw yan. Nakita nyo naman ho kung paano niya, kumbaga, pinamunuan ng KOJC. Di ba? Nakita nyo ho mga kababayan doon sa Davao. Di ba ho tayo nakapunta doon? No? Nakikita lang ho natin sa larawan yung Prayer Mountain, yung Kingdom. Di ba? Hindi kung kurakot ho yan, hindi naman ho magagawa yan, hindi naman ho magkakaroon ng mga ganyang klaseng pasilidad ng KOJC. Ibig sabihin, mahusay din ho mamuno. Sinabi naman ni Senador Joel Villanueva, ang pinirmahan niya ay ang full Bicameral Conference Committee report kung saan nandoon lahat at may mga item anya siyang nakita ngunit hindi blanco. Siyempre, pumirma ka rin kasi, Senator Joel Villanueva. Yun ang problema. Pagka pumirma ka na, wala na. Hindi mo na pwedeng batikusin yan, Brad. Kasi babato sa'yo ni Tamba, pumirma ka dyan. Kaya lahat ng pumirma dyan, hindi nila pwedeng sabihin na blank yan, blank.
Kasi pagka ho, sinabi nila na mayroong blanco at nakapirma sila doon, magmumukha ho silang tanga. Nakuha niyo ho mga kababayan. Kaya pagka yan nakapirma, talagang todo depensa ho yan. Kailangan tanungin ho natin yung mga senador at congressman na hindi pumirma. Ano bang nakita nila dyan sa BICAM report na yan? Kung bakit hindi nila pinirmahan? Sila ho dapat tanungin natin. Yung mga nakapirma na yan, wala na ho. Kumbaga, kahit anong sabihin natin, kahit anong ipakitang ebidensya, kumpleto yan para sa kanila. Kasi pirmado nga po sila. Hindi ko nakita whatsoever. No? Wala akong sa gana ng aking pagkakaalam, wala akong nakita. Lalo na when we were signing it, I was concerned of the Senate reports. As I mentioned earlier, there are about 235,000 items. So, may mga lump sum pa rin. At para sa akin, since time immemorial, I've been calling to break it down para mas makita natin. So, kung meron mang lump sum, ibig sabihin, maaari o posible na mayroong isang item doon, meron lang total, pero hindi alam saan dadalhin. Ngunit para kay Senador Villanueva, kung kukwestiyonin ang pagkakaayon nito sa saligang batas, hindi dapat anya ang BICAM report, kundi ang batas na naipasa para rito o ang 2025 GAA. Sa isang panayam, sinabi naman ni Senador Risa Ontiveros na hindi ito makapaniwala na magpapasa ng anumang budget ang Kongreso na may blanco. Taon-taon anya ay tinatapos ng Kongreso ang trabaho nito para magpasa ng budget. Ngunit sa palagay ni Ontiveros ay natapos nila ang kanilang trabaho. Kaya hindi ito naniniwala sa sinasabi ni Duterte. Bumuelta naman si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa mambabatas, dahil sa kanilang tungkulin at pagsunod sa diwa ng transparency and accountability, kaya nila ibinunyag ang pinirmahang BICAM report na may mga blankong items. Ikinukubli rin aniya ni na PBBM at Executive Secretary Lucas Bersamin ang issue sa pag-giit na walang mga blankong items sa General Appropriations Act at binansagang fake news ang kanilang revelasyon at nagsisinungaling si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nako, June, hawak ko ngayon itong mismong aktual na kopya ng BICAM report ng para nga sa 2025 General Appropriations Act na nakuha natin mismo sa Senado. Mula yan sa PRIB o sa Public Relations and Information Bureau ng Senado. At ito ay hindi naman makikita sa website ng Senado. June. Asher, unang tanong. Sinabi mo nga kanina, yan mismo ay galing sa Senado. Pero ilang pahina ba lahat yan? June, sa taya natin, mga nasa 200, mahigit kumulang 200 yung pahina ng mga ito. At sinasabi nga ni Senador Villanueva kanina ay umaabot ng mga mahigit 2,000 yung mga items na nakapaloob dito. Yung pahina naman na ipinirisinta na sinasabi nga ni dating Pangulong Duterte na mga BICAM report na mayroong mga blankong item, ayan ay 13 doon yung nakita natin sa na-post nga rin sa social media page ni Congressman Ungab. At tinignan natin din yung mismong 13 pahina na yon na mismong tinutukoy nga doon sa kanilang revelasyon, June. So anong natuklasan mo? Kinumpara mo ba? Magkapareho ba ngayon na may blanco doon? Sa 13 pahina na yun na tinutukoy ni Congressman Ungab at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dun sa nakita natin, dun sa mga dokumentong ipinisinta ni Congressman Ungab at doon sa dokumento nga na nakita natin na BICAM report mula sa Senado na andun yung mga blankong mga items o walang mga sulat. Ito yung mga yung panig nila Congressman Ungab ay hinighlight pa yung mga items na yan na mga blanko. At yun din yung mismong nakita natin, parehong mga dokumento na may mga blankong items na nakita tayo doon sa dokumento ng galing naman sa Senado. ganyan mo tayo gaguhin ng mga senador na yan. Nagsusumigaw ng mga ebidensya. Sasabihin pa ho nila, hindi nila nakita. Dalawang bagay lang yan. Tanga kayo o nagtatanga-tangahan kayo.
Dalawang bagay lang ho yan. Di ba? Tanga yung mga staff nitong si Joel Villanueva, nitong si Wing Gatchalian, o nagtatanga-tangahan sila dahil napangakuhan sila ng 5 million dyan sa akap na yan. Kaya nag-ano sila, tengang kawali, nagbulag-bulagan sila kahit nakita na nila na merong blanco, pirma lang ho sila ng pirma. Yan ang problema. Ayan ha, galing na ho dito kay Sir Reporter. Pinagbangga yung bersyon na ipinakita nitong si Congressman Isidro Ungab at yung BICAM report na nasa Senado, tinumpara at yung mga blanco nagsilitawan. Kung ano yung ipinresenta sa publiko nitong si Congressman Isidro Ungab, ganon din ho yung nakita nitong si Sir Reporter. Kung sir sa'yo, palakpakan ho natin ang UNTV dito sa isa na pagpapira o makahusay ho niyan mga kababayan. Kung tayo dyan sa ginawa ng UNTV na yan. At dahil dyan mga kababayan, masadahan na ho natin ng mabilisan itong kay Congressman Rodante Marcoleta. Yan na nga ba sinasabi natin at pinakahihintay ng mga kababayan natin. Siyempre yung mga punto de vista ni Kong Dante ang inaabangan ng marami sa ating mga kasama dito kaugnay dyan sa issue na yan. Ito na ho si Congressman Rodante Marcoleta. Jen, tuloy natin ito. Ganun ba? Ang isa pang mainit na usapin, Jen, Kong, na siguro ito ay pwede nyo maipaliwanag din kung sinong nagsasabi ng totoo. Ha? At ito yung Katotohanan naman na pinag-uusapan natin. Very crucial kasi yan eh. ito dalawang version ng katotohanan, Jen. Ang sabi, Dalawang version ng katotohanan, ha? Oo. Sige. ang sabi nung Isa lang ang version, ngunit pinipilit ng iba. magkaroon. Siyempre, para lang iwasan. Para maiwasan niya yung maaring ikapagiging ikabibigat ng kanyang dala-dalahin. Baka magkaroon siya ng problema. Pipilitin niya ngayong magpakita ng ibang version. Di ba pwedeng para silang tama? Hindi pwede. Hindi pwede yun. Magkasalungat na tama. Isa lang yan. Isa lang talaga. Pag puti, puti. Oo. Baka naman ako naman, ang tingin ko, baka magkaiba yung katotohanan sinasabi nila. Sige, bagitin nga. Sige na nga, ano yan? Baka nga ganun, ha? Oo. Para maiwasan natin kung yung pagtatalo-talo, ha? So, ba't di nyo sinabi sa akin kanina yan? Meron palang ganyang discussion. Talagang kayo, wala na kayo ginawa, kundi, Oo. on the Meron naman spot. to, Kong. Mas maganda to. Speaking through experience. Yes. Mas makatotohanan May yun. kanalaman po ito sa Experience, ha? Kong General Appropriations Act. Kasi sabi dating congressman ba itong si Ungab? Oo, dating appropriations. So, Chairman, Committee on Appropriations yan. May mga blank items daw sa BICAM report na paano daw makukumpleto yung GAA kung may mga blank items. Oo. Inabulaanan naman ng Malacanang, lalo na ng Pangulo, ni Secretary Bersamin, mismo ng Pangulo, hindi po pwedeng may blanco sa GAA. Hindi po Bawal pwedeng pala yun. bawal yan. At wala sa kasaysayan na nagkaroon tayo ng GAA na may blanco. Paano ba ito? Alam mo, pwede natin i-reconcile yan eh. Yun, yan. Iisa lang ang totoo. Yes. Okay? Opo. Maaring yung blanco, ay physical na blanco, wala yun eh. Kaya lang, kamukha dun sa isang item na kung tawagin na unprogram appropriations. Sa tuntunin kasi, hindi mo pwedeng ilagay various infrastructure projects. Parang blanco yun. BIP. Yung BIP. BIP, various infrastructure projects. Kailangan kasi, item by item yun. Ayun. Di ba? So, doon sa kanyang pagpaliwanag, sa kanya, tingin niya blanco yun. Pero ako, hindi ko nakita talaga yung physical na pahina ng kanila binabanggit. Gusto ko, bago ako mag-comment, gusto ko murang makita kung may talagang blanco. Ako, opinion ko lang, baka yan nila sinasabing blanco yun. Bagamat hindi ko nakita, baka nga naman may blanco eh. Kasi kung may blanco nga naman, mali yun. Kaya lang kung walang blanco, kapag nilagay mo various infrastructure projects, kahit walang blanco pa Parang rin yun. blanco nga naman yun, no? Kasi kinakailangan mong i-itemize eh. Open yun. Pagdating sa budget, hindi po pwede na walang... Kumbaga sa nagtatanim ka ng halaman din, meron kang paso. Bawat isang halaman may paso. Specific talaga dapat. Specific ang itatanim mo dyan. Pag wala kang paso, ay hindi ka pwedeng magtanim. Mamang problema yung ano dyan sa'yo. Teka lang po, liwanagin nyo nga, ano bang kaibahan ng GAA, General Appropriations Act, at saka ng GAB, GAB, General Appropriations Bill? Ano ba yung GAA as in GAA, at saka yung GAB, GAB? Hindi nagsimula yung GAB dun sa NEP. National Expenditure Program. Yung National Expenditure Program, ito yung proposal ng Executive Department. Ito yung sinasabit sa inyo. Oo, kasi Tapos, siya yung coordinator, yun nga yung sinasabi natin. Okay. So lahat ng sangay,
ibibigay sa executive department. Oho, nilalagom niya yun. Pati Supreme Court magano, pati yung Congress ilalabo ngayon. Yun ang NEP. Pagkatapos ng kanyang yung kanyang privilege, yung SONA, Opo. mga ilang araw mula State pagkatapos Relations ng Address. SONA, official niyang isasubmit yun. Yun ang basis ng deliberation. Okay. So pag nag-deliberate ngayon ang Congress, both houses, yung NEP na yon, siyempre nasa kanilang pagtaya kung ito, dito, yan. Yeah, Yun na ito na yung General Appropriations Bill. Magiging bill siya. Yun yung GAB, GAB. Deliberasyon ngayon. Ayun. Kasi magano kami na sarili naming version eh. Opo. Imbes na NEP, General Appropriations Bill na. Ito yung subject matter ng plenary debates. Aha, oho. Di ba nung ako'y nagpasya na magtatanong ako. Yung unang araw, Opo, na hindi na kayo pinayak yung ano. isipin mo naman, general principles lang Opo. ang subject matter nung araw na yon. Kasi gusto kong mag-take advantage, nandun yung ating economic cluster, nandun yung ating NEDA-GEN, Opo, ayan. nandun ang ating Department of Finance, nandun ang ating DBM. Department of Budget and Management, Yan, nandun po. din ang Central Bank. Para lang malaman ko yung mga estimate na sinabi nila na yung kahirapan kanya pagdating ng ganito 2028 ay one digit na lang. Gusto kong malaman paano mapupunta sa one digit sapagkat napakarami kong tinitingnang issue na magiging alanganin para makamit mo yon. Opo. So gusto kong makasiguro. At pagkatapos, yung isa pang target nila na ang ating bansa by the end of BBM's administration, ma-classify na tayong high middle income country. Aha. Na ang karamihan na sa mga bansa ng ASEAN gumraduate na doon. Kasi ngayon middle income tayo eh. Oho. Low middle income Low tayo. middle income. Hindi high. Oho. Nagpalista ako ngayon na gusto ko pong magtanong ng ilang bagay para maklarify po yung mga bagay-bagay na iniisip ko. Opo. Aba isang batalyon ang sumabat sa akin. Sabi niya kong, ipagpaliban mo na muna kasi alam mo, meron tayong tagubilin eh. May hinahabol kayong ano eh. Ano nga akong tagubilin? Hindi pa nga ako... Ang dami namang nangyari na sa maraming pagkakataon, nakakapagtanong naman ako, di ba? Bakit tayo niyo kung pagtanungin ngayon? Oho. Makipag-usap ka muna kanya kay majority leader. Oho. Nasaan ka ko yung tuntunin na bago ako magtanong ang palistahan lang naman eh. Ayun na nga po. Yun na nga, may bilin. O saan ka nakakita ng tuntunin na yan? Isipin mo, 6.3 trillion pesos, hindi ka man lang makapagtanong, general principles lang din. Okay. Wala pang ahensya eh. Wala pang opisinang involved. General principles. Opo. O yun, kaya sana ko pwedeng magtanong, sabi ko, sa Office of the Vice President. Welcome ka pagtatanungin mo, Office of the Vice President. Oh, yun lang Pero po. yung kabubuan ng budget, Hindi pwede. hindi pwede. Oho. Bilin. Ayun. So, doon po, National Expenditure Program. Tinalakay nyo na, nandun tayo sa GAB. So, yung General Appropriations Bill, panukalang batas ito, yun na po yung tatalakayin sa plenaryo. So, natalakay na. Okay. Ngayon, ito yung nangyari nga, dinatalakay na. Oo. Tinalakay din ng Senate. Ng Senate, opo. Meron ngayon conflicting version yung GAB. So, yung GAB ng Senate, tsaka GAB ng Kamara. Isang GAB, pero Okay, meron isang silang GAB, isang GAB. sarili. Kailangan nating reconcile. Ayun, so Ito yung- magkakaroon ng BICAM. Ito yung BICAM. Ayun. Bicameral Conference. Sinasabi ko sa inyo, ito yung dapat tingnan ng Korte Suprema. Sana isang araw, merong isang kababayan natin na pumunta sa Korte Suprema, questionin niya yung BICAM. Wala ito sa saligang batas. Dito nang gagaling itong mga hiwaga na ito. Kasi maraming pinag-usapan sa plenaryo ko nung GAB na pumapasok pagdating doon sa BICAM eh. Pagka pinirmahan ngayon yung conference report, Opo. magpiprint na sila ngayon base doon sa ginawa sa... Yung BICAM ang mananaig. Yun ay magiging gaa pag pinirmahan ng Pangulo. Ayun. Yung ata doon, Nelson, doon daw sa BICAM, nagkaroon naman, doon ata yung mga blanco. Kaya, di ba...